Ang isang boxing legend, isang taong lumaban sa halos lahat ng pinakamalupet na boxers sa mundo, biglang nagsalita. Oscar de la Hoya, ang Golden Boy, ang taong nag-dominate ng 6 weight divisions, ang taong kumita ng hundreds of millions sa boxing, binukas ang kanyang bibig at sinabi ang isang bagay na magpapayugyug sa buong boxing world. 20 world champions, isipin niyo yan. 20 world champions ang tinalo niya sa kanyang career. Si Felix Trinidad, nandyan. Si Pernell Whitaker, tinalo. Si Julio Cesar Chavez, nilampaso. Lahat ng kilalang pangalan sa boxing naharap niya. Lahat ng styles na solve niya. Lahat ng challenges na overcome niya. Pero ngayon, after all these years, after fighting legends na kinatatakutan ng buong mundo, may isang pangalan na lumabas sa kanyang bibig. Isang pangalan na hindi niya makakalimutan. Isang boxer na iba sa lahat. At ang pangalan na yan, hindi si Mayweather, hindi si Trinidad, hindi si Chavez. Ang pangalan na yan, isang Pilipino, Manny Pacquiao. The toughest fighter I ever faced, sabi ni Oscar. Literal na sinabi niya yan, word for word, without hesitation. Pero bakit? Ano ba ang meron kay Pacquiao na wala sa iba? Ano ang nakita ni Oscar na hindi natin nakita? Ano ang na-experience niya sa loob ng ring na nag-haunt sa kanya hanggang ngayon? At ang pinakamahalaga, ano ang ibig sabihin nito sa legacy ni Manny at sa buong boxing history? Kasi guys, ang revelation na to, hindi simpleng compliment lang. Ito ay historical statement mula sa taong walang dahilan para mag-lie. May isang gabi noong 2008, isang gabi na magbabago ng lahat. Pero bago tayo makarating doon, kailangan ninyong maintindihan kung sino si Oscar de la Hoya. Hindi ito basta-basta boxer na nag-comment lang. Ito ay isang taong nag-sacrifice ng buhay para sa boxing. Ito ay isang taong nag-bleed sa ring. Ito ay isang taong nag-inspire ng millions. Nagsimula siya sa Olympics, Barcelona 1992, gold medal. Teenager pa lang siya noon, 19 years old, pero sinabi na agad ng mundo, this kid is special. At tama sila. Nang pumasok siya sa professional boxing, parang wrecking ball. Sunod-sunod ang mga talo ng mga opponents niya. Super lightweight champion siya. Lightweight champion siya rin. Welterweight, naging champion. Super welterweight, dominated. Middleweight, kinuha rin niya. Ang bilis ng pag-akyat niya sa ranks parang meteor, pero hindi lang dahil sa skills niya, kundi dahil sa marketability. Oscar de la Hoya, Mexican-American, guwapo, charismatic, may crossover appeal. Naging cover ng magazines, nag-appear sa TV shows, kumita ng record-breaking pay-per-view numbers. Ang tawag sa kanya, Golden Boy, dahil gold medal winner siya at dahil everything he touches naging gold. Pero tandaan nyo to, sa likod ng fame, sa likod ng millions, sa likod ng celebrity status may warrior. May fighter na walang takot harapin ang sinuman. At yan ang respect na dapat natin bigyan sa kanya. Respect bilang fighter, hindi lang bilang celebrity. Saan ba kayo nanonood ngayon? Taga Manila ba kayo? Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan de Oro? O baka nasa abroad pero Pilipino pa rin ang puso? USA, Canada, Middle East, Europe? Comment nyo sa baba, gusto kong malaman kung saan kayo at kung naaalala nyo ba ang gabing ito. Ang gabi ng December 6, 2008. Kasi yung gabi na yan, yun ang gabi na nag-define sa career ni Pacquiao sa ibang level. Yun ang gabi na nag-prove na ang Pilipino, kaya. Yun ang gabi na nag-inspire sa buong bansa. At ngayon makakarinig tayo ng perspective mula sa taong nasa kabilang side ng ring. Perspective na hindi natin narinig noon. Perspective na mag-change ng everything we thought we knew. Perspective na direkta mula sa bibig ni Oscar de la Hoya himself. Kaya makinig kayo ng mabuti. Share nyo to sa mga kaibigan nyo. Kasi ang kwentong ito, deserve malaman ng bawat Pilipino. Deserve marinig ng bawat boxing fan. At sa huli, deserve natin maintindihan kung bakit si Manny Pacquiao hindi lang basta champion, kundi legend, kundi icon, kundi ang pinakamahirap na kalaban na naharap ng Golden Boy sa buong career niya. December 6, 2008, Las Vegas, Nevada. Ang MGM Grand Garden Arena, puno. Halos 50,000 boxing fans nag-gather para manood ng super fight. Oscar de la Hoya versus Manny Pacquiao. Welterweight bout, 147 pounds, 12 rounds scheduled. Hindi ito title fight technically, pero para sa boxing world, ito ay mas importante pa sa title. Ito ay legacy fight. Ito ay generational clash. Ito ay defining moment para sa dalawang careers. Si Oscar, 35 years old noon, ang living legend, ang Golden Boy, na nag-prove na niya ang sarili niya sa buong mundo.
multiple division champion, Hall of Fame bound, millions sa bank account. Si Manny, 29 years old pa lang, yung rising superstar from the Philippines, yung southpaw na may kamao na parang bakal, yung underdog na nag-climb mula sa poverty hanggang sa world stage. Ang odds bago ang laban, heavily favored si Oscar. Siyempre, mas malaki siya, mas mabigat, mas may experience sa weight class na yan. Height advantage, reach advantage, lahat ng physical advantages nasa side niya. Siyang mga analysts, ang mga experts, ang mga sports commentators, majority nila sinabi, Oscar takes this. Sinabi nila, Pacquiao too small. Sinabi nila, Oscar's experience will prevail. Pero may mga tao na nag-doubt. May mga tao na nagsabi, wait, si Pacquiao, iba yan. May mga tao na nakita ang training videos, nakita ang dedication, nakita ang hunger sa mata ni Manny. At tama sila. Nung gabi ng December 6, ang atmosphere sa Vegas, electric. Mga Pilipino naglakad sa streets ng Vegas wearing Pacquiao shirts. Mga Mexican-Americans sumusuporta kay Oscar wearing golden colors. Ang tension, ramdam mo sa hangin. Ang excitement, palpable. Sa loob ng arena, celebrities everywhere. Hollywood stars, sports legends, politicians, business tycoons, lahat nandun, lahat nag-witness. At nung tumunog ang opening bell, nung nagsimula ang round 1, nakita agad ng buong arena ang intensity. Si Manny, pumasok agad ng agresibo. Walang feel-out phase, walang testing phase. Hindi siya nag-wait. Hindi siya nag-study muna. Bumulusok siya, throwing combinations, moving in angles na hindi sanay si Oscar. Ang speed niya, shocking. Ang footwork niya, mesmerizing. At si Oscar, caught off guard. Hindi niya ine-expect ang level ng aggression. Hindi niya ine-expect ang speed. Si Oscar, nag-try gumamit ng jab niya, yung rangefinder niya, yung weapon na laging nag-work sa kanya. Pero si Pacquiao, mabilis, masyado. Nakakaslip ng punches, nakaka-counter, nakaka-penetrate ng defense. Yung distansya na comfortable kay Oscar, walang effect. Kasi si Pacquiao, nasa loob na agad before Oscar could set up. Round 1, close. Pero nakita na ng mga experts, may problema na si Oscar. May struggle na siya. Round 2, 3, 4 ang pattern nag-emerge. Si Manny nag-dominate. Hindi lang sa points kundi sa damage. Yung body shots ni Pacquiao, rumaragasa, tumatama sa ribs, sa liver, sa kidneys. Bawat impact, ramdam ni Oscar. Yung combinations niya sa ulo accurate, left straight, right hook, left uppercut, tatlong suntok in 1 second. Walang time si Oscar na mag-recover between attacks. Walang breathing room, walang space para mag-think. At si Oscar, unti-unting na-break ang defense, unti-unting napapagod, unti-unting nawawalan ng hope. Ang corner niya, nag-shout ng instructions. Use your jab, Oscar. Box him, don't brawl, move, use your legs. Pero paano? Paano ka mag-box ng taong laging nasa harap mo? Paano ka mag-move ng taong mas mabilis ang footwork? Paano ka mag-jab ng taong slip agad bago tumama yung suntok? Round 5, critical moment. Si Pacquiao nagland ng isang perfect left straight sa mukha ni Oscar. Boom! Tumama ng solid. Ang ulo ni Oscar umatras, ang legs niya nag-wobble slight. Nakita ng buong arena, nakita ng mga commentators. Oscar's hurt, sabi nila. At si Pacquiao smelled blood in the water. Sumugod siya ng mas aggressive. Combination after combination, hindi siya huminto. Hindi siya nag-back off para pahinain si Oscar na mag-recover. Killer instinct. At si Oscar nag-survive. Pero barely. Round 6, yung face ni Oscar swelling na. Ang mata niya puffing up. Ang lips niya may cut. Ang katawan niya pula from body shots. At ang crowd, nakikita lahat. Ang mga Pilipino, sumisigaw. Manny, 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 ang chant umabot sa buong arena. Ang energy nag-fuel pa kay Pacquiao. At si Oscar naririnig lahat ng yan. Nararamdaman niya ang shift ng momentum. Nararamdaman niya na natatalo siya. Big time. Round 7, kitang-kita na. Ang mukha ni Oscar puno ng welts, ng bruises, ng damage. Ang katawan niya nagmamakaawa na para tumigil. Ang corner niya nakikita ang danger. Pero si Oscar, warrior pa rin. Lumaban pa rin. Nag-try pa rin mag-compete. Pero wala na. Wala ng power. Wala ng speed. Wala ng answers. Si Pacquiao nag-cruise. In control. Dominant. At ang tanong lang, kailan matatapos to? Kailan mag-stoppage? Pagdating ng round 8, nag-start ang round at si Pacquiao all out na. Parang sinabi niya, this is it. Tapos na to. Combination sa body. Combination sa ulo. Left straight, left straight, left straight. 3 beses in 5 seconds. Lahat tumama. At si Oscar, nag-cover up na lang. Nag-turtle na lang. Nag-survive na lang. Nung tumunog ang bell end of round 8,
bumalik siya sa corner niya. At ang corner niya nag-meeting, ang doktor nag-check kay Oscar. Ang mukha niya battered, ang mata niya swollen, ang breathing niya labored. Ang trainer niya, si Nacho Beristain, nagtanong, "Can you continue?" At si Oscar tumingin sa kanya. Walang salita. Pero ang eyes nag-say na ng lahat. Pagod na. Tapos na. At ang desisyon naging clear. "No mas," sabi ni Nacho. "Throw in the towel. Protect the fighter." Manny Pacquiao wins by TKO, Round 8. Ang buong arena sumigaw, ang mga Pilipino umiyak sa tuwa. Ang boxing world nag-realize, ito na ang bagong era, ito na ang Pacman era. At si Oscar, sa gitna ng ring, nag-congratulate kay Manny. Yakap niya, respect, kasi alam niya na experience niya. Na-feel niya, si Pacquiao, iba. Pero sa loob ng ring, sa loob ng madness, sa loob ng celebration, may isang taong alam ang totoo, si Oscar De La Hoya. At ang alam niya mas malalim pa sa scores ng judges o sa statistics. Alam niya kung gaano kahirap talaga si Pacquiao at yan ang kwento na kailangan nating marinig. Pero bago yan, kailangan nating maintindihan bakit si Pacquiao ang toughest? Ano bang meron sa kanya na wala sa iba? Pero ano nga ba ang nakita ni Oscar na iba? Bakit siya nagsabi after fighting Trinidad, Chavez, Whittaker, Mosley, Quarty, Hopkins na si Pacquiao ang pinakamahirap? Kasi hindi lang dahil sa skills, hindi lang dahil sa speed o power, may something deeper. May something na psychological, na spiritual almost. May something na beyond boxing techniques. Una, ang determination. Si Pacquiao, nung lumalaban, parang hindi tao. Parang machine na walang pag-od. Walang moment na nag-slow down siya. Walang round na nag-take siya ng break. Constant pressure, constant attacks, constant movement. Si Oscar, sa buong career niya, nakakita siya ng aggressive fighters. Marami. Si Chavez, aggressive. Si Trinidad, aggressive. Si Quarty, aggressive. Pero si Pacquiao, iba ang level ng determination. Parang driven ng something beyond boxing. Parang may mission na hindi pwedeng mabigo. Parang every punch may kaluluwa. Parang every combination may purpose. At yan ang na-feel ni Oscar. Yan ang nag-differentiate kay Pacquiao from everyone else. Hindi lang physical aggression, kundi spiritual aggression, mental aggression, emotional aggression, complete aggression. Pangalawa, ang conditioning. Physical conditioning ni Pacquiao, world class. Kahit round 12, kahit ilang rounds na ng all-out war, fresh pa rin. Yung stamina, parang walang hangganan. Yung endurance, parang superhuman. Si Oscar, nag-train din ng matindi, professional siya, disciplined. Nag-run every morning, nag-spar, nag-do ng mitts, nag-lift ng weights, lahat ginagawa niya. Pero nung nakita niya si Pacquiao sa ring, nag-realize siya. This guy is on another level. Paano ba nag-train si Pacquiao? Gising ng 4 a.m. road work, 10 to 15 miles, afternoon breakfast, then rest ng konti. Then gym work, mitts, heavy bag, speed bag, double end bag, then sparring, multiple rounds against fresh opponents, then conditioning, core work, leg work, explosive exercises, then cool down, then review ng videos, then strategizing with Freddie Roach. Araw-araw, walang off days, walang shortcuts, pure dedication, pure sacrifice. At yan ang result. Yan ang conditioning na nakita ni Oscar. Yan ang stamina na nag-overwhelm sa kanya. Pangatlo, ang power. Hindi lang basta power na malakas, kundi power na galing sa buong katawan, sa perfect timing, sa angles na unexpected. Yung suntok ni Pacquiao, kahit mukhang hindi ganong malakas pag tinamaan ka, ramdam mo sa bones. At si Oscar, natikaman niya yan. Repeatedly. Yung body shots parang tumama sa liver, sa kidneys, sa lahat ng vital organs. Yung headshots parang nakakapag-scramble ng brain at hindi siya makaiwas, hindi siya makabawi. Kasi sunod-sunod, walang tigil. Isa pang factor, yung angles. Si Pacquiao, southpaw. Left-handed. Ang orthodox fighters, hirap sa southpaws kasi reversed ang lahat. Ang movement, reversed. Ang punches, coming from different angles. At si Pacquiao hindi typical southpaw. Hindi siya predictable, hindi siya one-dimensional. May variations, may creativity, may unpredictability. Minsan nag-fight siya parang southpaw, minsan nag-switch to orthodox, minsan nag-throw ng punches mula sa unusual angles. At si Oscar, kahit experienced, nahirapan mag-adjust, nahirapan mag-read, nahirapan mag-anticipate. Pang-apat, ang speed. Ang bilis ni Pacquiao hindi normal. Yung combinations niya 6-7 punches in 2 seconds. Yung footwork, in and out, side to side.
parang ghost. Parang nung nandito siya, biglang nandun na. Nung nandun siya, bumalik na dito. Si Oscar may height advantage, may reach advantage, pero wala siyang time na gamitin yan. Kasi bago pa siya makasetup ng offense, nandito na si Pacquiao, nasa loob na ng defense, umuulan na ng suntok. At yung speed na yan, hindi lang sa kamay, kundi sa paa rin, sa decision-making rin, sa reaction time rin, complete speed, holistic speed. At panglima, yung pinaka-important, yung boxing IQ. Si Pacquiao, hindi basta brawler. Hindi siya puro tapang lang. May utak, may strategy. Alam niya kung kailan mag-attack, kung kailan mag-back off, kung paano mag-exploit ng weaknesses, kung paano mag-adjust based sa ginagawa ng opponent. At yan ang nakita ni Oscar. Yan ang reason kung bakit siya nag-struggle. Kasi hindi niya masolve yung puzzle na si Pacquiao. Bawat oras na nag-try siyang gumawa ng strategy, binabago ni Manny yung game. Bawat oras na akala niya nakuha na niya ang rhythm, biglang nag-shift si Pacquiao. Bawat oras na nag-adjust siya, mas nag-adjust pa si Pacquiao. Chess match, cat and mouse. Pero si Pacquiao laging one step ahead. Laging ahead sa thinking. Laging ahead sa execution. At sa huli, wala siyang choice. Surrender. Pero hindi dahil duwag siya, kundi dahil realistic siya. Alam niya, kung itutuloy pa niya, permanent damage na ang pwedeng mangyari. Brain damage, eye damage, career-ending injuries. Kaya nag-decide ang corner, protect the fighter, at yan ang right decision. Pero ang legacy ng gabing yon, hindi mawawala. Ang memory ng gabing yon naka-imprint na sa history, at ang truth ng gabing yon simple, si Manny Pacquiao at that moment, superior. At si Oscar, man enough to admit it, brave enough to accept it, honest enough to declare it years later. The toughest fighter I ever faced. Yan ang statement, yan ang truth, yan ang legacy. Pero may mas shocking pa. May revelation pa na mas controversial. May statement pa na nag-cause ng mas malaking debate. Pero tingnan natin ang context. Si Oscar De La Hoya, throughout his career, 20 world champions ang hinarap niya. 20, isipin niyo kung gaano kahirap yan. Bawat champion may sariling style, may sariling strengths, may sariling danger, may sariling way ng paglaban na kailangan mong isolve. Si Felix Trinidad, Puerto Rican powerhouse known for knockouts, nagboxing ng matapang, aggressive, powerful. Si Oscar tinalo. Close fight, controversial din, pero unanimous decision para kay Oscar. Nag-dominate siya sa later rounds, nag-use ng jab, nag-box intelligently, at nanalo si Pernell Whitaker, defensive wizard, parang si Mayweather ng kanyang era, slick, elusive, frustrating to fight against. Si Oscar, ninakaw ang belt. Controversial decision, maraming nag-disagree, pero officially nanalo si Oscar. Dahil nag-pressure siya, nag-dictate ng pace, nag-force kay Whitaker na mag-engage. Si Julio Cesar Chavez, Mexican legend, isa sa greatest ng lahat ng panahon. 90+ wins, multiple division champion, warrior mentality. Si Oscar pinalo, TKO sa round 4. Nag-cut si Chavez, doctor stoppage. Pero bago pa mag-stoppage, nag-dominate na si Oscar. Speed advantage, youth advantage, skill advantage, at nag-prove siya. Si Shane Mosley, Sugar Shane, mabilis, malakas, technical, prime panon, dangerous pa. Si Oscar, natalo. Split decision, close fight, pero nung rematch years later, natalo ulit si Oscar. Unanimous decision, kasi si Mosley, too fast, too strong para sa aging Oscar. Si Bernard Hopkins, the executioner, middleweight king, defensive genius, trash talker, intimidator. Si Oscar tinalo. Controversial, body shot daw, low blow, pero officially natalo si Oscar. Technical decision, pero yung fight, competitive. Si Oscar nag-try umakyat sa weight para sa bigger challenge. Si Ike Quarty, welterweight champion from Ghana, known for power, solid fundamentals, dangerous right hand. Si Oscar nanalo pero hirap, split decision lang, close fight throughout. Si Quarty nag-give ng problems kay Oscar at marami pang iba. Arturo Gatti, warrior, blood and guts fighter. Si Oscar, TKO victory. Si Hector Camacho, slick boxer, macho time, veteran. Si Oscar, unanimous decision. Si Yori Boy Campas, Mexican fighter, tough, durable. Si Oscar, easy victory. Lahat yan champions. Lahat yan legends sa sarili nilang right. May kanya-kanyang strengths. May kanya-kanyang moments of brilliance. May kanya-kanyang danger. Pero sa lahat ng yan, sa lahat ng styles na naharap ni Oscar, sa lahat ng dangers na tinimpa niya, si Pacquiao pa rin ang nag-stand out. Bakit? Kasi ang combination ng attributes ni Pacquiao walang katulad. Si Trinidad, malakas nga, pero predictable. Alam mo ang style niya. Power puncher, aggressive, pero straightforward. Si Whitaker, defensive genius pero kulang sa offense.
Nag-rely sa defense pero hindi makakasira. Si Chavez legend pero matanda na nung naharap ni Oscar. Past his prime. Hindi na yung version na kinatatakutan ng lahat. Si Mosley magaling pero nawala sa later rounds. Nag-peak early pero nag-fade. Si Hopkins is smart pero nag-rely sa dirty tactics, sa referee manipulation, sa mental games more than pure boxing. Si Quarty, powerful pero one-dimensional. Rely sa right hand pero limited ang arsenal. Pero si Pacquiao lahat meron. Power, speed, conditioning, determination, IQ, angles, footwork, aggression, defense, offense, everything. Walang weak point. Walang hole sa game. Walang aspect na pwede mong i-exploit. At yan ang reason kung bakit, after all these years, after lahat ng laban na naganap, after lahat ng memories, si Oscar, honest pa rin sa assessment niya. Pacquiao is the toughest. At yan ang respect. Yan ang legacy. Yan ang truth. Kasi galing yan sa taong nakakaalam. Galing sa taong nag-experience firsthand. Galing sa taong walang agenda kundi honesty. Hindi speculation. Hindi opinion lang based sa TV. Hindi fanboy analysis, kundi truth-based sa actual combat, based sa blood, sweat, and pain, based sa experience inside the ring. At ang truth na yan, masakit para sa iba, pero reality. Si Manny Pacquiao iba talaga, at ang proof nasa bibig mismo ng Golden Boy. Pero mas interesting pa, ang kasunod na revelation ni Oscar. Yung revelation tungkol sa isang boxer na maraming nagsasabing greatest of all time. Yung boxer na perfect record, yung boxer na undefeated, Floyd Mayweather Jr. Pero nabanggit ni Oscar ang isang bagay na nag-shock sa lahat. Isang statement na nag-cause ng debate, ng arguments, ng reactions from fans worldwide, ng controversy sa social media. Sinabi ni Oscar, at direkta yan, walang paligoy-ligoy, Mayweather-Pacquiao would have been very different if they fought in their prime. Pacquiao would have beaten Mayweather easily for sure. Sandali lang. Easily? Ang taong undefeated? Ang taong 50-0? Ang taong nag-dominate sa welterweight division for years? Ang taong never natalo sa professional career? Sinabi ni Oscar na easily matatalo ni Pacquiao? At hindi lang yan. Sa ibang interview mas direct pa siya. Tinawag niya na fracote si Mayweather compared sa physical condition ni Pacquiao sa prime. Ang Spanish word para sa weak, para sa soft, para sa someone na hindi ganun ka-tough. Imagine yan, ang Golden Boy nag-compare ng dalawang legends at sinabi niya na si Mayweather, fracote compared kay Pacquiao. Ang impact ng statement na yan, grabe. Kasi sino si Oscar para magsabi niyan? Tao na lumaban sa dalawa. Tao na nakakaalam ng skills ng dalawa. Tao na nag-experience ng power ng dalawa. Tao na may first-hand knowledge. Tao na walang bias, kundi based lang sa actual experience. Kaya nung sinabi niya yan, ang buong boxing world, nag-react. Explosive ang reaction. Ang fans ni Mayweather, nagalit. Blasphemy, sabi nila. Respect the 50-0, sabi nila. Oscar is just bitter, sabi nila. Pero ang fans ni Pacquiao, nag-celebrate. Finally, someone said it, sabi nila. Totoo yan, alam naman natin yan, sabi nila. Oscar knows the truth, sabi nila. At sa gitna ng debate, sa gitna ng arguments, sa gitna ng social media wars, may tanong. Totoo ba may basis ba ang sinabi ni Oscar? O emotional lang siya dahil natalo siya kay Pacquiao? O bias ba siya against kay Mayweather dahil sa personal issues? Tingnan natin ang facts. Walang emosyon. Walang bias. Pure analysis. Noong prime ni Pacquiao, around 2008 to 2010, ano ba ang ginagawa niya? Demolition jobs. Complete domination. Si Oscar, TKO round 8. Devastating performance. Si Ricky Hatton, British champion, undefeated at that time, knocked out round 2. One punch, lights out. Si Miguel Cotto, Puerto Rican champion, tough, durable, experienced, TKO round 12, nag-quit sa corner. Si Antonio Margarito, Mexican warrior, bigger, heavier, reach advantage, dominated ng 12 rounds, unanimous decision, face niya, destroyed. Si Joshua Clottey, solid defensive fighter, dominated ng 12 rounds, couldn't land anything significant. Yan ang prime Pacquiao. Walang awang nag-aatake. Walang tigil na umuulan ng suntok, walang takot sa kahit sino. Walang consideration sa size, sa reputation, sa anything. Pure destruction, pure dominance, pure excellence. At ang common denominator sa lahat ng opponents na yan, bigger than him, mas mabigat, mas may reach advantage, mas may physical advantages. Pero wala, nilampaso pa rin. Kasi ang style ni Pacquiao, kryptonite sa mga bigger opponents. Yung speed niya, hindi nila makuha. Yung angles niya, hindi nila maintindihan. Yung pressure niya, hindi nila makayanan. Yung footwork niya, hindi nila matrack. Yung power niya, hindi nila ine-expect from someone smaller.
Ngayon si Mayweather, ano ba ang style niya? Defensive genius. Shoulder roll, counter-punching, ring generalship, distance control. Ang strength niya, hindi sa offense, kundi sa defense. Sa pag-iwas ng suntok, sa pag-control ng pace, sa pag-frustrate ng opponent, sa pag-make ng opponents miss, sa pag-counter ng single shots. Effective ba yan? Oo, proven na. Kaya nga 50-0, kaya nga millions ang kinikita, kaya nga considered as one of the greatest defensive fighters ever. Pero ang weakness ng style na yan, makikita mo pag nag-face ka ng pressure fighter, na sobrang bilis, na sobrang aggressive, na hindi tumitigil, na hindi nag-frustrate, na hindi nag-give up, na hindi nag-care kung ma-counter basta patuloy lang sa pressure. At yan, exactly si Pacquiao, yan ang exact style na problema para kay Mayweather. Kaya nga nung 2015, nung nag-fight sila, kahit injured si Pacquiao, kahit one-handed, close pa rin ang laban sa mata ng marami. Kahit may disadvantage, nag-struggle pa rin si Mayweather sa ilang rounds. Nag-win siya, yes, unanimous decision, pero hindi convincing para sa marami. Kaya isipin nyo, kung healthy si Pacquiao, kung prime siya, kung 2008 or 2009 version niya, kung walang injury, kung both hands working, kung full speed, kung full power, ano kaya ang mangyayari? Yan ang tanong ni Oscar. At ang sagot niya, clear, easily matatalo ni Pacquiao si Mayweather. Pero syempre, yan opinion niya, hindi fact. Kasi hindi naman nag-happen ang prime versus prime. Ang nangyari 2015, both aging, both past their peak, at nanalo si Mayweather. Controversial, pero nanalo. Kaya ang debate, tuloy pa rin. Ang arguments, endless pa rin. Pero ang perspective ni Oscar, valuable. Kasi galing sa taong mas nakakaalam kaysa sa atin, galing sa taong nag-face ng both fighters, galing sa taong nag-experience ng both styles. At kung opinion niya yan, based sa experience, based sa actual knowledge, based sa what he felt inside the ring, sino ba tayo para mag-dismiss? Sino ba tayo para magsabi na mali siya? Pero tingnan natin deeper. Bakit ba niya sinabi yan? May evidence ba? May reasoning ba? Una, nag-fight si Oscar kay Mayweather noong 2007, before pa ng Pacquiao fight. Split decision para kay Mayweather. Close fight. Competitive. Si Oscar, 34 years old noon. Si Mayweather, 30 years old. Prime ni Mayweather. Past prime na ni Oscar. Pero nag-compete pa rin. Ang style ni Mayweather noon, defensive, elusive, frustrating. Nag-control ng pace. Nag-dictate ng distance. Nag-make kay Oscar na mag-chase. At si Oscar, nahirapan. Kasi aging na siya. Slower na. Hindi na kasing aggressive. At ang result, close pero nanalo si Mayweather. Now compare that experience kay Pacquiao fight. Si Pacquiao, 29 years old. Prime, aggressive, fast, powerful. At ang result, TKO, stoppage, complete domination. Walang comparison sa difficulty. Kaya sa experience ni Oscar, si Pacquiao mas mahirap, mas dangerous, mas overwhelming. At based doon, nag-conclude siya. Prime Pacquiao versus Prime Mayweather, Pacquiao wins, easily. Pangalawa, ang styles. Si Mayweather, defensive. Rely sa defense, sa making opponents miss, sa counter-punching. Pero ang problem ng style na yan, kapag nag-face ka ng someone na hindi nag-frustrate, na constant pressure, na hindi tumitigil, na hindi nag-care kung ma-counter basta patuloy lang sa attack, nawala ang advantage mo. Kasi ang defense, reactive. Ang offense, proactive. At si Pacquiao, pure offense, pure aggression, pure pressure. Kaya nga ang tanong, kaya ba ng defense ni Mayweather ang non-stop assault ni Pacquiao? Based sa 2015 fight, struggle pa rin kahit injured si Pacquiao. Kaya kung healthy, mas mahirap. Pangatlo ang physical attributes. Si Pacquiao smaller, yes. Pero faster. Mas mabilis ang kamay. Mas mabilis ang paa. Mas mabilis ang decision-making. At sa boxing, speed kills. Speed creates opportunities. Speed overwhelms defense. Kaya nga ang mga greatest fighters fast, Ali fast, Leonard fast, Robinson fast. At si Pacquiao, same category. Elite speed, world-class speed. At si Mayweather, defensive genius, yes. Pero hindi siya naturally fast. Hindi siya explosive. Nag-rely sa timing, sa positioning, sa angles. Pero kung sobrang bilis ng opponent, nawala ang advantage. Kaya nga nung nag-face siya kay Maidana, nahirapan siya. Twice. Kasi aggressive si Maidana. Constant pressure. At si Pacquiao, mas mabilis pa kay Maidana. Mas skilled pa. Mas experienced pa. Kaya ang logic, mas mahirap pa. Pero ang pinakamahalaga, ang revelation na ito, nag-add ng more intrigue sa legacy ni Pacquiao. Nag-add ng more reason para isipin, what if? What if nag-fight sila ng earlier? What if walang injury si Pacquiao noong 2015? What if nag-rematch sila ngayon na both determined pa rin? What if nakita natin ang definitive answer?
Ang what ifs na yan ang dahilan kung bakit hindi pa tapos ang kwento. Yan ang dahilan kung bakit ang 2026 rematch talk relevant pa rin. Yan ang dahilan kung bakit ang boxing fans gutom pa rin sa closure, gutom pa rin sa truth, gutom pa rin sa final answer. At sino nga ba ang may advantage ngayon? Si Pacquiao, 46 years old, pero recently nag-fight pa rin, nag-compete pa rin sa championship level. Si Mayweather, 48 years old, retired officially, nag-focus sa exhibition matches. Pero kung mag-rematch sila, sino ang mas prepared? Sino ang mas hungry? Sino ang mas motivated? At sino ang mas may kailangan i-prove? Yan ang tanong. At ang sagot, makikita lang natin kung matutuloy. Pero sa ngayon, ang statement ni Oscar, nandyan na, nakaprint na sa history. Pacquiao would have beaten Mayweather easily. Yan ang opinion ng Golden Boy. Yan ang perspective ng legend. At yan ang truth na basis sa experience. Agree kayo o hindi, yan ang sinabi niya. At may weight yan. May significance yan, may impact yan sa legacy ng dalawa. Pero umuwi tayo sa main point. Ang December 2008 fight, ano ba talaga ang nangyari sa loob ng ring na hindi natin nakita sa TV? Ano ba ang nararamdaman ni Oscar sa bawat round, sa bawat minute, sa bawat segundo? Kasi yan ang perspective na kailangan nating maintindihan para ma-appreciate ang sinabi niyang toughest fighter I ever faced. Kasi ang TV, limited. Nakikita mo lang ang punches, nakikita mo lang ang movement, pero hindi mo nararamdaman ang impact, hindi mo nararamdaman ang pressure, hindi mo nararamdaman ang fear. Round 1, si Oscar nag-start ng confident. Game plan clear. Use the jab, control the distance, box from the outside, don't engage sa brawl. Nag-come out siya sa corner, nag-touch gloves, at nung tumunog ang bell, nag-execute siya ng plan. Jab, jab, jab. Nag-move lateral, nag-use ng ring. Pero agad niyang na-feel may mali. Si Pacquiao hindi nag-respect sa jab niya. Pumasok pa rin. Nag-slip, nag-duck, nag-weave, at nag-throw ng combinations kahit may punches na paparating. Walang hesitation, walang fear, at yung speed, grabe. Parang nakita niya lang sa peripheral vision tapos nandun na. Left straight, nandun na sa mukha. Left hook, nandun na sa body. Uppercut, nandun na sa chin. At si Oscar, nag-realize agad, this is not going to be easy. Round 2, nag-adjust si Oscar. Nag-try mag-work sa body, mag-slow down kay Pacquiao. Nag-target ang ribs, ang liver, ang midsection. Pero hindi effective kasi si Pacquiao hindi tumitigil. Bawat body shot na natanggap niya, counter agad niya ng 2 o 3 punches sa ulo. At mas mabilis pa rin siya, mas aggressive pa rin. At si Oscar nagsisimula ng ma-frustrate kasi ang game plan hindi nag-work. Ang strategy walang effect at ang confidence unti-unti nang nag-erode. Round 3, doon na-realize ni Oscar. This is going to be a long night. Kasi yung conditioning ni Pacquiao, parang hindi siya pagod. Yung intensity, same pa rin. Walang nag-drop, walang nag-slow. Constant lang, non-stop at si Oscar nagsisimula ng mag-tire. Ang legs nagsisimula ng mag-heavy. Ang breathing nagsisimula ng mag-labored. At ang punches nagsisimula ng mawala ng snap. Round 4, 5, 6 ang pattern na. Si Pacquiao nag-dominate, si Oscar nag-survive. Yung corner ni Oscar nag-shout ng instructions. Use your jab, Oscar. Move. Box him. Don't let him get close. Pero paano? Paano ka mag-box ng taong nasa harap mo na agad bago ka pa makagalaw? Paano ka mag-jab ng taong ang bilis ng head movement? Paano ka mag-move ng malayo kung ang footwork niya mas mabilis pa sa'yo? Walang sagot. Walang solution. At si Oscar alam niya yan. Round 6, specific moment. Si Pacquiao nagland ng body shot sa liver ni Oscar. Left hook sa body. Perfect placement. Perfect timing. At si Oscar, na-feel niya agad. Yung pain shooting through his whole body. Yung legs nag-buckle slight. Yung breathing nag-stop for a second. At yan ang moment na nag-realize siya. I'm in trouble. Kasi ang liver shot, isa sa most painful punches sa boxing. Kapag tumama ng tama, parang electric shock. Parang buong katawan mo nag-shut down. At si Pacquiao, expert sa liver shots. Nag-drop na niya ng maraming opponents through liver shots. At si Oscar, natikman niya yan. At alam niya pag nag-continue yan, pag nag-accumulate yan, wala siyang magagawa. Round 7, critical na. Si Oscar, alam na niyang natatalo siya. Malaki. Alam na niyang nag-struggle siya. Physically, mentally, emotionally. Yung mukha niya swollen na. Ang left eye puffing up. Ang cheekbones red and tender. Yung lips may cut from punches. Ang katawan niya puno ng welts mula sa body shots. Yung ribs, masakit. Yung liver area, throbbing. Yung legs niya, heavy na, parang may lead boots. At si Pacquiao fresh pa rin.
Parang warm-up pa lang, parang hindi pa nag-start ang real fight. At yan ang nakakatakot, yan ang nakaka-intimidate, yan ang nag-break ng spirit ni Oscar. Round 8, ang corner ni Oscar, nag-meeting before the round. Ang doktor pumasok sa ring, nag-check kay Oscar. Tumingin sa eyes, nag-ask ng questions. Can you see clearly? Are you dizzy? Can you continue? At si Oscar, nag-nod. I'll try. Pero ang eyes niya, nag-tell ng different story. Pagod, hurt, broken. Pero warrior pa rin, gusto pa rin lumaban. Kaya nung bumalik siya sa ring nung nagsimula ang round 8, nag-give siya ng everything. Last stand, last effort. But si Pacquiao, smell blood in the water, nag-attack siya ng all out. Parang sinabi niya, this is it. Tapos na to, time to finish. Combination sa body, left hook, right hook to the body, then combination sa ulo. Left straight, left straight, left straight. 3 beses in 5 seconds. Lahat tumama. Clean. Solid. Devastating. At si Oscar nag-cover up na lang, nag-turtle na lang. Ang gloves niya nag-protect na lang sa mukha. Ang elbows niya nag-protect sa body. Nag-survive na lang. Nag-hope na lang na tumunog ang bell. At tumunog nga. End of round 8. Bumalik siya sa corner niya na upo. At ang corner niya nakita. Ang mukha niya destroyed. Ang katawan niya battered. Ang spirit niya broken. At ang decision naging clear. Ang doktor nag-check ulit. Ang trainer niya, si Nacho Beristain, legendary Mexican trainer, nag-look sa kanya. Nag-ask, can you see? Can you defend yourself? Can you continue? At si Oscar tumingin sa kanya. Walang salita for a moment. Then nag-nod. No mas. Tama na. Hindi na kaya. At si Nacho nag-nod back. Respect. Understanding. Then nag-stand siya. Nag-signal sa referee. Nag-wave. We're stopping it. Throw in the towel. White towel, nag-fly sa ring. Symbolic. Surrender. Protection. At ang referee nag-acknowledge. Nag-stop ang fight. Manny Pacquiao wins by TKO round 8. Ang buong arena sumigaw. Eruption ng noise. Ang mga Pilipino umiyak sa tuwa. Nag-wave ng flags. Nag-chant. Pilipinas! Pilipinas! Ang boxing world nag-stand up. Ovation. Recognition. Ang commentators nag-scream sa excitement. Pacquiao has done it. The Filipino sensation has stopped the Golden Boy. At si Oscar sa gitna ng ring, nag-recover. Tumayo. At nag-walk towards Pacquiao. Nag-congratulate. Yakap. Respect. Kasi alam niya, na-experience niya, na-feel niya, si Pacquiao iba, special, generational. At yan ang memory na nagstay sa kanya forever. Yan ang reason kung bakit, years later, sinabi niya, the toughest fighter I ever faced. Pero fast forward tayo sa present, 2025. Si Manny Pacquiao, 46 years old na, supposed na retired na dapat, Hall of Famer na, legacy secured na. Pero nagbalik siya, naglaban siya kay Mario Barrios, WBC welterweight champion, August 2025, Saudi Arabia. At ang result, majority draw. Ibig sabihin si Pacquiao, 46 years old, nag-compete equally with a champion sa prime niya. At maraming nagsabi, dapat nanalo pa si Pacquiao. Ang scoring, questionable. Ang judges, binigyan ng too much credit kay Barrios. Pero regardless, ang point nag-prove si Pacquiao, ang edad hindi excuse. Ang skills timeless, ang heart immortal. Kaya ngayon tanong, gaano pa ba ka-relevant si Pacquiao sa modern boxing? Gaano pa ba siya ka-dangerous? At kung si Oscar De La Hoya, nag-fight pa siya ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? Simple, same thing. Still the toughest. Kasi ang nakita natin sa Barrios fight, hindi fluke. Hindi lucky performance, hindi awa ng judges, kundi legitimate skills, legitimate speed, legitimate power. Round after round, si Pacquiao, nag-outwork kay Barrios, nag-outpunch, nag-outmove. Yung footwork, nandun pa rin. Yung combinations, fluid pa rin. Yung aggression, fearless pa rin. At si Barrios, 29 years old, taller, longer reach, supposed advantage, nag-struggle, nag-survive lang, hindi nag-dominate. Kaya ang conclusion, si Pacquiao sa 46, competitive pa rin sa world level. At yan ang nakakatakot, yan ang nakaka-amaze, kasi sino ba ang 46 years old na kaya pang gawin yan? Literally, almost walang precedent sa modern boxing. Si Bernard Hopkins nag-fight pa ng 49, pero nag-rely na sa experience lang, sa dirty tactics na sa tricks, hindi na pure skills. Si Roberto Duran nag-retire ng 50, pero nag-lose na ng maraming fights before that.
Nag-survive lang sa name. Si George Foreman, nag-comeback at 45 pero different era na, different competition. Pero si Pacquiao, 2025, nag-compete pa rin sa highest level against young, hungry, prime champions at nag-hold his own. At yan ang legacy. Yan ang greatness. Yan ang reason kung bakit si Oscar correct sa assessment niya. Si Pacquiao hindi ordinary, si Pacquiao special. Si Pacquiao once in a generation, once in a lifetime. At ang impact niya sa boxing hindi mawawala. Ang influence niya sa future fighters, lasting. Ang inspiration niya sa Pilipinas, eternal. Kasi sino pa ba ang Pilipino na umabot sa level na yan? Sino pa ba ang nag-represent sa atin ng ganyan ka-successful? Walang iba. Si Manny lang, ang Pacman, ang People's Champion, ang pambansang kamao. Pero ano pa bang hindi natin alam? Ano pang secrets ang meron sa loob ng boxing world na hindi natin naririnig? Kasi si Oscar nag-reveal na ng marami. Pero may mga bagay pa bang hindi niya sinabi? May mga behind-the-scenes stories pa bang hindi natin alam? Based sa interviews, based sa documentaries, based sa mga kwento ng insiders, marami pa. Una, ang training camp. Nung nag-prepare si Pacquiao para sa Oscar fight, ang dedication niya, next level. Gising ng 3 or 4 a.m. Road work, 10 to 15 miles, rain or shine, tapos balik sa hotel, rest ng slight, then breakfast, then gym work by 10 a.m. Mitts with Freddie Roach, hundreds of combinations, heavy bag work, power punches, speed bag, hand-eye coordination, double-end bag, accuracy. Then sparring, multiple rounds against multiple opponents. Fresh sparring partners para simulate real fight conditions. Then conditioning work, core exercises, hundreds of sit-ups, leg work, explosive movements, then cool-down stretching, then shower, lunch, then rest. Then afternoon video study, watching Oscar's previous fights, studying patterns, identifying weaknesses, planning strategy with Freddie, then dinner, then early sleep, repeat, every day, for weeks. Walang deviation, walang cheat days, walang excuses, pure discipline, pure sacrifice, pure commitment. At yan ang reason kung bakit nag-succeed siya. Pangalawa, ang mental preparation. Si Pacquiao, before the fight, nag-pray. Deep believer siya, Christian, born again. At ang faith niya nag-give ng strength, nag-give ng peace, nag-give ng confidence, hindi arrogance, pero quiet confidence. Alam niya nag-prepare siya, nag-train siya, nag-sacrifice siya, at whatever happens, ginawa niya ang best niya. Kaya walang fear, walang anxiety, walang doubt, pure focus, pure determination, at yan ang nakita ni Oscar sa loob ng ring. Yan ang na-feel niya. Yung aura ni Pacquiao, calm pero deadly, quiet pero explosive, humble pero confident. At yan ang nag-intimidate, yan ang nag-overwhelm. Pangatlo ang team ni Pacquiao, si Freddie Roach, legendary trainer, Hall of Famer, nag-train ng multiple world champions, expert sa offensive boxing, sa combinations, sa killer instinct. Si Buboy Fernandez, assistant trainer, childhood friend ni Manny, nag-understand ng psychology niya, ang kondisyonin coaches, ang nutritionists, ang physical therapists. Lahat yan, world class. Lahat yan, dedicated kay Manny. At ang chemistry nila perfect, walang conflict, walang ego, walang drama, pure teamwork, pure collaboration, at yan ang advantage, yan ang edge, kasi ang boxing hindi lang individual sport, team sport din. At ang team ni Pacquiao, best in the business. Pang-apat ang motivation. Si Pacquiao galing sa poverty, galing sa General Santos City, walang-wala, nag-survive sa streets, nag-box para may makain, nag-struggle para mabuhay, at nung nag-succeed siya, hindi niya nakalimutan ang roots. Hindi niya nakalimutan ang struggle, at yan ang nag-drive sa kanya. Bawat laban, nag-represent siya ng Pilipinas. Bawat laban, nag-inspire siya ng millions. Bawat laban, nag-prove siya na ang Pilipino, kaya. At yan ang motivation na hindi mo mabibili. Hindi mo matutuluan, hindi mo makukuha through training lang. Yan galing sa puso, galing sa kaluluwa. At yan ang meron kay Pacquiao na wala sa iba. Yan ang X-Factor. At si Oscar, na-feel niya yan. Nung nag-face sila sa ring, nung tumingin sila sa mata ng isa't isa, nakita ni Oscar ang hunger, ang fire, ang determination, at alam niya, mahirap to. Pero hindi niya alam gaano kahirap hanggang na-experience niya. At doon niya na-realize, si Pacquiao hindi lang physically tough, mentally tough, emotionally tough, spiritually tough, complete package. At yan ang reason kung bakit siya naging legend. Yan ang reason kung bakit siya naging Hall of Famer. Yan ang reason kung bakit siya naging icon. Hindi lang dahil sa wins, kundi dahil sa journey, dahil sa story, dahil sa impact.
At ngayon, as we close this story, tandaan natin ang lessons. Ang lesson number 1, greatness recognizes greatness. Si Oscar, legend. Pero nag-recognize siya ng mas greater, at yan ang humility. Yan ang class. Yan ang sportsmanship. Lesson number 2, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Si Pacquiao, naturally talented, yes. Pero ang nag-separate sa kanya ang work ethic, ang dedication, ang sacrifice. Lesson number 3, never underestimate the underdog. Si Pacquiao, underdog noong 2008, smaller, lighter, less favored, pero nanalo, dominated. Kasi hindi size ang nagmatter, kundi heart. Lesson number 4, legacy is built on respect. Si Oscar natalo. Pero nag-earn siya ng more respect dahil sa graceful niya na acceptance, dahil sa honest niya na assessment, dahil sa tribute niya kay Pacquiao. At yan ang legacy na mas valuable pa sa wins. Lesson number 5, age is just a number kung may passion ka. Si Pacquiao 46 na, pero nag-compete pa rin, nag-inspire pa rin, nag-prove pa rin. Kasi ang passion, hindi tumatanda. Ang love for the sport, timeless. At yan ang dapat nating tularan sa buhay, sa career, sa lahat. Kaya sa lahat ng Pilipino na nanonood nito, tandaan nyo, si Manny Pacquiao nag-represent sa atin, nag-inspire sa atin, nag-prove para sa atin na kahit saan ka galing, kahit gaano kahirap ang buhay, kaya mo. Basta may dedication, basta may hard work, basta may faith, kaya mo abutin ang dreams mo, kaya mo maging successful, kaya mo maging legend. At si Oscar de la Hoya, salamat sa kanya. Salamat sa honesty, salamat sa respect, salamat sa validation. Kasi ang statement niya, Pacquiao is the toughest fighter I ever faced, hindi lang compliment. Ito ay historical recognition. Ito ay cementing ng legacy. Ito ay proof na si Manny talaga namang special, talaga namang iba, talaga namang greatest. At yan ang truth. Yan ang reality. Yan ang legacy na walang makakapagbago, walang makakaalis, walang makakasira. Kasi galing sa experience, galing sa combat, galing sa respect ng isang legend sa isa pang legend. At yan ang final word. The Golden Boy has spoken. At ang sabi niya, clear. Manny Pacquiao, the toughest, the greatest, ang pride ng Pilipinas. Salamat Manny sa lahat. Salamat sa inspiration. Salamat sa glory. Salamat sa pride. Mabuhay ka, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang boxing, at mabuhay ang legacy mo na walang hanggan.